Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Aries. Astrological reading po to ha. Pag-usapan natin yung solar eclipse. Actually, meron na akong na-upload na video for epekto ng full moon at saka new moon October 2024 sa'yo Aries. So, you might want to check it out dito sa channel na ito. Pero itong reading natin ngayon, magko-concentrate kasi tayo sa solar eclipse. Ano yung mga mag-e-end sa'yo? Actually, ngayon, new moon, October 3, kung kailan ko to ginagawa. Sa ibang parts of the world, it's October 2, no? Itong solar eclipse. Pero dito sa Philippines, it's October 3. Pero yung effect kasi niya, pwedeng tumagal hanggang April of 2025. Okay? And at the same time, yung iba, pwedeng itong mga babanggitin ko is nangyari na like weeks before. Ayan. And yung iba, pwedeng mangyayari pa lang. And yeah. Let's start, Aries. Solar eclipse, it is, in the sign of Libra. So, yung main agenda nito, pwedeng there's a lot of mga bagay na isinisikreto. It is having conjunction with the South Node at saka Lilith kasi eh. So, pwedeng may mga secret relationship and pwedeng magkaroon ng ending. Okay? Or, yung iba kasi, pwedeng start din, no, ng relationship na medyo like secret, and if ever there's a relationship na pwedeng hindi siya mag-end ng maganda. Okay, there's a rebellious energy dito with the Lilith, the Black Moon. And ngayon, ang effect sa'yo, Aries, ito yung period of your life wherein magiging mas successful ka pagdating sa kung paano ka makipag-connect or communicate sa mga tao. Mas maaayos mo or mas magiging maganda yung paggamit mo pagdating sa iyong mga nasa isip, ano ba yung mga nafo-form mo na ideas, strategy, pwedeng maisa katuparan mo yon or mailabas mo yon. Okay? This is the time wherein magiging mas innovative ka, pagdating lalo sa iyong mga circle of friends or maybe with regard sa iyong neighbors, kapitbahay, or maybe pagdating sa maybe even your community. Ayan, mga kapatid mo, mga best friends or friends mo. So, pwedeng may growth dyan. Mas mai-open mo yung ideas mo or kung ano yung tingin mong makakabuti sa pangkalahatan, makakabuti para sa inyo magkakapitbahay, sa inyo magkakapatid, like you taking charge, no? Maybe also sa mga skills mo, talents mo, pwedeng during this time mai-open mo yon or mai-share mo rin sa kanila. Okay, and that will bring you growth, no? And magiging mas madali ang pakikipag-connect or communicate mo sa mga taong to because of you. Merong silang particular na kailangan sa'yo na mai-share mo rin naman sa kanila. So, there's a possibility of new beginning pagdating sa partnership, relationship for you. And sabi ko nga, kung hindi nag-work out yung isang relasyon para sa'yo and you feel like ito, hindi na to okay, maybe relationship mo pagdating sa mga taong business partners, maybe possible din yan. And or pagdating sa karelasyon, ayan, pag nafe-feel mo na parang hindi ko na to gusto, ayoko na dito, there's a possibility of you ending the connection or relationship. Be careful lang. Okay, sorry about that. Naputol yung video. Naghang yung phone ko. But anyway, continue na natin yung reading. Ayun nga. Be careful lang kasi there's a possibility of you pwedeng magkaroon ng anong tawag dito? Pag-aaway. Ayan. With the mother or mother figure or
Maybe a person na nagbibigay ng limitasyon sa'yo pagdating sa home or sa house. Yan. And, yeah, pwede magkaroon ng ending or masasakit na salitaan or pag-uusap with regards to that na magdulot para pwede may mga problema or mga bagay din kasing ginawa in the past na pwedeng maungkat, and then there's a possibility of that na mag-resurface. Mga bagay na hindi mo napapansin noon, pwedeng makita mo ngayon na maging dahilan para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan or pagkakaintindihan, argument sa inyo. Okay? And pagdating sa money and finances mo, medyo maganda yung nakikita natin dito. There's huge transformation. So, if ever that there's yun nga, partnership na pwedeng nararamdaman mo hindi na nag-workout yung partnership namin, parang nagsisinungaling na siya sa akin, parang hindi na siya nagiging honest sa akin. So, because of this ending, magiging dahilan yon para mag-resurface yung new beginning para sa'yo, and maging dahilan para matapos yung mga dapat tapusin, itapon yung mga dapat itapon uh, with regard sa iyong business, sa iyong career, na because of this pagtatapon, yung mga bagong dadating sa buhay mo, magiging mas maganda yung effect niya. Huge and big transformation para sa'yo dyan. Okay? Well, this solar eclipse, mas magiging mas align ka ngayon sa iyong purpose. You know, the full moon is happening in your sign this October. Yung full moon October, balikan mo na lang yung reading ko doon sa October 2024 effect ng new moon and the full moon sa'yo to learn more about that. So anyway, ma-appreciate ko kung magko-comment ka. Alam mo yung Aries, guys, hindi sila pala comment sa aking video. Hindi ko alam kung bakit. So sana mag-comment kahit heart lang. Kasi nagaganahan akong magawa ng video kapag kami nagko-comment sa akin, nakikita ko yung interest niyo sa ginagawa ko. So ayun. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.